Another day, another blessing. Ganito nga pala ako mag-DIY mga ka-idol ko. Ito nga yung plastic bottle na unang pinakita ko sa inyo na pinutol ko sa dalawa. Yung isa ay nilalagyan ng tubig at yung isa naman binutasan at nilagyan ng lupa. Ito nga pala yung yung ratio. Ano lang to sa aking experience lang to, hindi naman lahat ganito. May kanya-kanya tayong paraan para makagawa ng DIY na pagtataniman ng ating mga gulay. At ako nga ay ganito, ito nga lupa na to, nakikita nyo ay aking ini-recycle dahil tayo ay mahilig mag-recycle, pati yung lupa, syempre i-recycle natin yan, ganun. At ito na nga ay, dati kong pinagtaniman ito ng kamatis, kung makikita nyo meron silang mga eggshell. Kaya yung mga eggshell, lagi kong iniipon yun, hindi ko tinatapon talaga at nilalagay ko talaga siya dyan at napakaganda yan sa tanim. Ito, kaya siya luma na siya kasi nga dati pa nga siya, yung pinagtaniman ko pa nga siya ng matagal na. Inista ko lang nga siya sa sako, hindi ko talaga tinatapon yun at nire-recycle ko ulit. Dito naman sa plastic bottle kasi yung sako, pagka nagamit mo na, hindi na kailangan gamitin ulit, panibagong sako na naman pagsasalinan mo kasi nga narupok. Hindi katulad ditong plastic bottle na pang matagalan talaga siya o gano'n. Ito na nga, balik na nga tayo dito sa lupa. Ito na nga, nahalo ko na nga yung lupa dito na meron itong kasamang kukupit na dinagdagan ko na nga itong lupa na itong aking rini-recycle. Gano'n. O yan nga. Ganito lang. Magkuha ka ng mga bulok na dahon, mga ganito na bubulok sa paligid mo. Tapos ilagay mo dyan. Ibuhos mo lang siya dyan. Kahit anong dahon na nabubulok, pwede yan. Mga ganyan na dahon guys. Kasi pag nabulok yan, magiging lupa yan. Yan. Magiging lupa yan sila. Dagdag pataba yan sa ating mga tanim. Yan siya. Habang tumatagal, nabubulok yan. Ganyan. Ilang madami kasi hindi lang naman yan pagka nabulok na. Ayan siya guys. Ayan ako gumawa ng recycle na sa pagtatanim ng DIY. Maging sa sako man or sa mga plastic bottle. Ganyan. Yung minsan nga yung ginagawa ko, yung alam nyo yung tawag sa Bicol, yung bungkukan. Yung dahon doon napakalaki. Yung ginagayat-gayat ko yun, inahalo ko yan dyan sa gitna. Imbes na yung ganito, yung ganun yung ginagawa ko, yung dahon ng bungkukan. Tapos nilalagyan ko ng lupa. Ang ganda din nun, pwede yun. Pwede kahit anong mga dahon, basta nabubulok yan, pwede yan. Lalagyan nyo dyan sa ganyan. Tapos saka natin lalagyan itong ating compost na galing sa dayami ng palay. Hindi dayami palay na nga yun, may dayami palay pa. Basta yun. Ganyan lang ako maglagay. Base lang to sa aking experience. Ulitin ko, sa aking experience lang po ito. Nasa sa inyo naman kung anong gusto nyong paraan. Ako ay ganito. Habang tumatagal, nabubulok yan ng nabubulok. Nagiging patabang lupa natin yan. At organic pa siya. Ganon. Huwag nyo na ako i-bash. Panoorin nyo na lang ang video ko para makapulot kayo ng kaunting aral at kaunting tips na inday saling sa pag-urban gardening. Apaw yan, pero pag dinisik mo yan, hindi pa yan kasi mabubulok pa yung mga dahon dyan sa ilalim. Ano, pag tinaniman mo siya dyan, diba? Pak na pak, paldo ka talaga nyan. Paldo ka talaga dito sa ganitong gawain. Basta hindi ka maarte. Kung madiskarte ka, gagawa ka ng paraan para makalibre. Ganon. O, babay na. At masyado nang humahaba yung aking video. Ang mahal pa naman ang bayad sa inyo, $1. Char! Thank you for watching. Bye!